na ang mga vlog na naninira kay Vice President Sara Duterte. Ang sabwatan ng administrasyong ito at ng COMELEC, Kaya't wala pang isasampa na kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga kadugong palaban. Ito na po yung legit na balita na dapat nyong malaman. Ito sabay-sabay nating panoorin. masayang Ayan. salo-salo at masayang kumustahan with BBM and Lisa Marcos Araneta kasama ang Ito po si Waray chairman Laban. na si Garcia. Dahil napagplanuhan na nila ang malaking sabotahe na gagawin ngayong 2025 election kung saan mananalo ang walang boto, mananalo ang hindi iboboto ng taong bayan. Ang sabwatan ng administrasyong ito at ng COMELEC ay malaking kababalaghan. Sa administrasyon ni Marcos Bangag ay walang pagkakaiba sa administrasyon ni Marcos Sr. Parehong manipulado ng gobyerno ni Marcos Sr. at ni Marcos Bangag ang COMELEC. Wala tayong magagawa dito kung bayad ng administrasyong ito ang COMELEC. Ang tangi na lang nating panalangin dito ay ang himala na gagampanan ng taong mabubote. Dahil alam naman natin na bayad na ng administrasyong ito kakontraba ang COMELEC. Sana naman masaya kayo sa inyong hapunan at kumustahan. Sana naman ay planado na ang mangyayaring 2025 midterm election sa administrasyon ni BBM. Siguraduhin nyo lang na talagang lamang na lamang ang mga taong hindi iboboto ng taong bayan. Siguraduhin nyo lang na planchado ang sabwatan ng COMELEC at administrasyong ito sa mangyayaring dayaan ngayong 2025 election. Ito po si Waray Laban. Kung bago ka lang sa aking Facebook, TikTok, and YouTube, follow for more. Ito pa po ang ibang mga balita mga kadugong palaban. Ingat na ingat ang National Bureau of Investigation na hindi magkamali kung kaya't wala pang isasampa na kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Iyan ay kaugnay sa mga banta umano ng bise laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba pa. Si Jason Rubrico sa report. Isinasapinal na ng National Bureau of Investigation o NBI ang draft ng resulta ng kanilang investigasyon kaugnay sa mga pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa taktang panahon, ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ay isusumite nila ito sa Department of Justice o DOJ. Pero paglilinaw ni Santiago, wala pa silang isasampa na kaso laban kay VP Sara. Iniingatan namin na magkamali kami, kailangan talagang tama.
Paliwanag ni Santiago, ito ay bilang pagtalima sa Memorandum Circular No. 20 ng DOJ. Ito ay nagtatakda ng panuntunan na ang paghahain ng reklamo sa korte ay hindi lamang dapat nakabase sa probable cause, kundi dapat ding isaalang-alang kung may reasonable certainty of conviction o sapat na ebidensyang magbibigay ng mataas na posibilidad na mahatulan ang akusado. Ang layunin ng Memorandum Circular na ito ay maiwasan ang pagsasampa ng mga kaso na mahina ang ebidensya at walang sapat na basihan para sa conviction. Kaya pinag-aaralan namin ng mabuti at pagka nakita ng ating mga prosecutor there sa DOJ na hindi namin ma-ascertain na magkakaroon ng conviction, maaari nilang i-dismiss ang kaso or ibalik sa amin, pag-aralan uli. Kaya hindi kami basta-basta na lang sampa ng kaso or whatever, ganun po. Kaya talagang ingat na ingat po ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. Para sa unang bugso ng ating balitaan, ngayong naglipa na ang mga vlog na naninira kay Vice President Sara Duterte, may payo ang pangalawang Pangulo sa mga taga-suporta nito. Alamin kung ano sa balitang ihahatid ni Jason Rubrico. Especially mga senior citizen, magilty ko nga kanang malain ilahang buot, madaot ilahang mood, tungod lang kay nakakita sila o material content sa ako. Aminado si Vice President Sara Duterte na siya ay nakokonsensya sa tuwing may mga taong nasasaktan sa tuwing nakakapanood ng mga vlog na ang mga content ay puro paninira laban sa kanya. Kaya payo ni VP Sara sa mga taga-suporta nito na huwag nang manood ng mga ganitong klaseng vlogs dahil sa huli sila lang ang may stress. Ignit pa ng bise na walang pakialam ang mga vlogger na ito sa mararamdaman ng kanilang tagapanood kundi ang kumita lamang. Manonood ka, stress ka pa, mabubuisit ka, mabadmod ka, ma-stress ka. Yung gumawa ng content, inisip ka ba niya? Ang naisip lang niya, kikita ako dito, ilang hits ito, o ilang anong monetization nito. Inisip niya ba yung stress mo? O so bakit ka magpapastress sa kanya? Hindi nila iniisip ang stress ninyo. Wala silang pakialam kung anong maramdaman ninyo. Tapos kayo, nasistress na kayo. Bitaw, di ba? Payo ni VP Sara na huwag nang magpa-stress sa panonood ng mga vlog na may negatibong content, lalo na't hindi naman ito nakakatulong at sayang lang sa oras. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, masama ang stress sa kalusugan at dapat itong iwasan. Ibinunyag naman ni VP Sara na wala siyang anumang social media account na hawak at ang lahat ng ito ay kontrolado ng kanyang opisina. Dati nasa akin siya, pero kinuha nila. Kasi sabi nila, mapapaaway ka lang lagi. So, ang content natin is negative. So, hinawakan nila, hindi, wala akong access sa social media. Matatandaan noong nag-resign si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education at ibinunyag ang umunoy pagmanipula ng House of Representatives sa kanilang budget, naging sentro na siya ng aniyay mga black propaganda. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. So yan po ang makatotohanang balita na ating nasagap sa araw na ito mga kababayan ko.